Yes guys, medyo antok na 'no. Ngayon po ay 10:00 na ng gabi at natapos na naman ang buong maghapon ng pagtatrabaho, ng pakikisalamuha. Actually galing kami sa aming prayer and fasting pero bago ako matulog gusto ko sanang mag-share pa rin siyempre ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa First John o Unang Juan chapter 4 verse 19. Sabi po doon, we love because He first loved us. So, totoo po yun. Naitakel ko rin dati sa discussion namin yung ano ang pagkakaiba ng pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal na meron tayo. At malaki po ang pagkakaiba nun dahil ang pagmamahal po ng Panginoon sa atin ay hindi pa bago-bago. Ang pagmamahal niya ay tunay at tapat at walang kalakip na kondisyon, no? Walang hinihinging malaking kapalit. Kumbaga unconditional love yung sa ating Panginoon, not like sa mga pagmamahal na meron tayo na anytime pwede magbago. Kaya nga mas magandang ayun ang panghawakan natin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya't patuloy natin siyang minamahal. Kasi kung magtitiwala tayo doon sa pag-ibig na meron tayo, like what I've said, no, yung ating pagmamahal pabago-bago yan. Pansin niyo sa ating mga partner sa buhay, hindi ko naman sinasabing lahat, pero sometimes even me, naranasan naming mag-asawa yon na kung minsan may mga pagkakataon na nagkakaroon kayo ng pagtatalo or sometimes madalas pa nga kasi may mga kayo hindi ganun ka masasabi yun, ka-strong pa yung love na meron kayo, Kaya nga maraming mga mag-aasawahan na nagkakahiwalay pa, mga mag-girlfriend, mag-boyfriend na talagang dumadating sa punto na nasakit man pero talagang nagkakahiwalay. Bakit? Kasi hindi pa totally ganun kalaki yung pag-ibig nila sa isa't isa. Kaya nga sabi ko, pabago-bago pa yung mood, Kaya nga ang pinaka best way na gawin natin upang maipagkaloob natin yung pagmamahal sa ating kapwa at matanggap din natin yung pagmamahal na yun sa kung sino man yung minamahal natin sa ngayon is parehas kayong lumapit sa Panginoon. Parehas kayong magpa-guidance kay Lord. Kumbaga kung nasa inyo yung kanyang patnubay, maiiwasan niyo yung mga argumento, yung mga hindi pagkakaintindihan kasi magkakaroon kayo ng takot sa Diyos at ng hiya. Kumbaga kasi alam mo yung pag-ibig na meron ng Panginoon sa iyo So paano mo iko-contradict yun, di ba? Mahirap. Mahihiya ka. Kaya napakalaking guidance po sa atin nun yung lumapit kayong sabay sa Panginoon. Ang laki po ng pagkakaiba nun sa
namumuhay ang bawat couples, no, or bawat mag-partner sa Tagalog, magsing-irog, no, ng walang patnubay ng Panginoon, kasi madali silang maliligaw, madali silang, baka konting pagtatalo lang ayawan na, 'di ba? Kasi mataas ang pride ni babae, mataas ang pride ni lalaki. So, darating to the point na sa sobrang taas nila parehas, hindi sila guided ng Panginoon. So, mangyayari, maghihiwalay talaga at mag anong tawag doon? Yung maghihiwalay ng landas. Kasi anong umiral? Yung pride, hindi yung love. Kaya nga, ang ganda ng verse, kahit maigsi lang, na minahal natin siya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Napaka gandang batayan kung paano mo minamahal ang Panginoon. Kasi pag inisip mo, mahal ko ang Panginoon, parang may pagmamalaki sa iyong puso. Samantala kung iisipin mo na, mahal ako ng Panginoon, kaya kahit anong pagkakasala na gagawa ko, talagang nandyan pa rin ang Panginoon para tanggapin ako. Patawarin ako sa aking mga kasalanan at bigyan ako ng pag-asa. Hindi katulad sa mga pag-ibig na meron tayo, no? Na kung minsan natatabunan ng kataasan ng pride. At dumarating sa point na halos ayaw pang magpatawad. Kasi mapagmalaki yung pagmamahal na meron siya nung una. So, guys, bago tayo matulog, muli ay ini-encourage ko kayo na manalangin po bago matulog, sumangguni sa Panginoon, at i-open mo lahat ng mga bagay, no, na nais mong i-open sa Kanya. Ituring mo siyang parang isang ama na kung paanong tayo'y nagsusumbong, no? Nung tayo'y mga bata pa, nagsusumbong tayo sa ating mga magulang kapag meron tayong mga kaaway. Ganon din ang gawin mo. Kung anumang kabigatang meron ka ngayong dinadala, sa relasyon man yan, financially, o anong bigat mang problema meron ka, kapatid, iluhod mo yan sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon. Sabihin mong lahat sa Kanya. And I'm sure, makikinig siya. At gagawa siya ng kaparaanan para ma-resolve kung anong problema meron ka. So, sana mayroon kang natutunan sa gabing ito. At good night sa inyo. Antok na rin ako, no? So, God bless you, and always, sa sinasabi ko sa inyo, God is good all the time. Good night.